What about in the Bible? Where do we see the concept of guardian angels starting to emerge there? It emerges slowly, but the first thing we see that's like this is happening in Genesis 16. In this passage, Sarah, Abraham's wife, has given her Egyptian handmaid Hagar to Abraham to have a son through her. Only after Hagar gets pregnant, their relationship goes south. Hagar starts despising Sarah, and Sarah is a jerk in return. So Hagar runs away, and we read, "The angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, the spring on the way to Shur. And he said, 'Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going?' She said, 'I am fleeing from my mistress Sarai.' The angel of the Lord said to her, 'Return to your mistress and submit to her.' The angel of the Lord also said to her, 'I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude.' And the angel of the Lord said to her, 'Behold, you are pregnant and shall bear a son. You shall call his name Ishmael, because the Lord has listened to your affliction. He shall be a wild donkey of a man, his hand against everyone, and everyone's hand against him, and he shall dwell over against all his kinsmen.' So she called the name of the Lord who spoke to her, 'You are a God of seeing.' For she said, 'Truly here I have seen him who looks after me.'" Genesis 16, 7-13. So here the angel of the Lord finds Hagar and promises to bless her, telling her that the Lord has listened to her affliction, that she will have a multitude of offspring through her son Ishmael, and this kind of sounds like the angel of the Lord is looking out for her. But there's a problem here because it's the angel of the Lord, and there's some ambiguity about whether the angel of the Lord is just an angel or whether he's the Lord himself. You'll notice that at the end of that passage it says the Lord spoke to her, and she replies, "You are a God of seeing," even though she was just talking to the angel of the Lord. Some early church fathers have held that the angel of the Lord is the pre-incarnate Christ, and so there's some ambiguity in this passage. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatad. Bag sauce in hand. Dito sa comment section, no? Pinagpala, Brother John Ray, sino ang sinamba ni Josue sa 5:14? Sabi ni Pinagpala, Josue 5:14, basahin natin, no? Josue, sino ang sinamba ni Josue sa 5:14? Josue 5:14, basahin nga natin ang talata. Hindi, sagot ng lalaki, na parito ako bilang pinuno ng mga sundalo ng Panginoon. Nagpatira pa si Jose bilang paggalang sa kaniya at nagtanong, Ginoo, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin na inyong lingkod? So ang tanong dito kung sino ang sinamba, actually ito nga yung pinagdebatihan, no, ng dalawang CFD na si Alvin Kitamundok at si Melchor Manalili, no? Kasi ang inaano kasi diyan yung angel of the Lord. Kung sino yung angel of the Lord, diyan ba si Jesus or anghel lang talaga?
Kung titingnan natin ang commentary ni commentary ni Haydak, no, sa Haydak's commentary, yan ay si Saint Michael. Saint Michael yan sa commentary ni Haydak. However, kung aaralin natin ng maigi ang Biblia, kapatid, at ang commentaries ng mga early church fathers, sa early church fathers commentary, ang dami na ang angel of the Lord na binabanggit sa Old Testament ay ang ating Panginoong Hesukristo. No? Even dito sa Josue 5:14, sa commentaries ng mga early church fathers ay si Panginoong Hesukristo. Yung kay Haydak, si Saint Michael. Ang question kasi diyan, kanino tayo maniniwala? Ang sabi kasi ni kung komentary ang basihan ba, no? Kung komentary ang basihan, kanino tayo maniniwala? Ang sabi ni St. Paul sa 3:7 in biblical principle, sabi ni St. Paul, alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Sino daw ang tutularan? Yung mga dating namuno na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. No? So mayroon akong ipapakitang isang apologist na sikat sa Amerika, si Jimmy Akin, no? Isa po siyang defensor katoliko na malawak ang kaalaman at karunungan, at siya po ay kasapi ng sikat na radio station sa Amerika, ang Catholic Answers. So, sino ba ang anghel ng Panginoon na binabanggit sa Old Testament? So, ipi-play ko para makita niyo, no? Kasi kaya nga nagkakaroon ng debate kasi may mga Catholic commentaries na yan ay si Saint Michael. Pero sa mga early church fathers, ang ano talaga niyan, ako ang dami kong nabasa. Ako sa sarili ko, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ang dami kong nabasa commentaries from early church fathers na ang angel of the Lord ay si Panginoong Hesukristo, hindi si Saint Michael. So, yan ang iano ko sa inyo, no? So, kanino tayo maniniwala ngayon? Biblical principle, alalahanin kung ano ang itinuro ng mga unang namuno, hindi ng mga scholars. Okay? So, dito sa papakita ko ang commentary ni Jimmy Akin, Papakita ko sa inyo. Ko muna siguro, mag-share audio ako para makita niyo yung commentary ni Jimmy Akin, wait lang baka biglang mag-play to. What about in the Bible? Ayan, bago ko siya i-play, ko muna, mag-share audio lang muna ako para makita mo, Pugoski, kung sino ang angel of the Lord sa Old Testament. Okay? Meron din akong mga meron akong mga compiled na mga statement galing sa early church fathers, pero hindi ko alam kung saan ko na ilagay yon. So, dito na lang tayo sa live video, no? Ko na lang to wait saan ko ba to dito? Dito na lang sa itong ko na lang to. Mag-open na lang ako ng bagong siguro. Bagong window para ayan. At then media player, ayan, para makita si Jimmy Akin, ayan. Kahit ganyan na lang siguro. Ayan. Ipaparinig ko sa inyo kung sino ang angel of the Lord sa Old Testament. Pakinggan natin What about in the Bible? Where do we see the concept of guardian angels starting to emerge there? It emerges slowly, but the first thing we see that's like this is happening in Genesis 16. In this passage, Sarah, Abraham's wife, has given her Egyptian handmaid Hagar to Abraham to have a son through her. Only after Hagar gets pregnant, their relationship goes south.
Hagar starts despising Sarah, and Sarah is a jerk in return. So Hagar runs away, and we read, The angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, the spring on the way to Shur. And he said, Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going? She said, I am fleeing from my mistress Sarai. The angel of the Lord said to her, Return to your mistress and submit to her. The angel of the Lord also said to her, I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. And the angel of the Lord said to her, Behold, you are pregnant and shall bear a son. You shall call his name Ishmael, because the Lord has listened to your affliction. He shall be a wild donkey of a man, his hand against everyone, and everyone's hand against him, and he shall dwell over against all his kinsmen. So she called the name of the Lord who spoke to her, You are a God of seeing. For she said, Truly here I have seen him who looks after me. Genesis 16:7-13. So here the angel of the Lord finds Hagar and promises to bless her, telling her that the Lord has listened to her affliction, that she will have a multitude of offspring through her son Ishmael. And this kind of sounds like the angel of the Lord is looking out for her. But there's a problem here because it's the angel of the Lord. And there's some ambiguity about whether the angel of the Lord is just an angel or whether he's the Lord himself. You'll notice that at the end of that passage, it says the Lord spoke to her, and she replies, You are a God of seeing, even though she was just talking to the angel of the Lord. Some early church fathers have held that the angel of the Lord is the pre-incarnate Christ, and so there's some ambiguity in this passage. Car back, saw Simbahan. So malinaw, narinig niyo ba, Brother Angel, ang sabi ni Jimmy Akin? No? Na ang angel of the Lord na nagpapakita sa Old Testament, according sa early church fathers na mga commentaries, is the pre-incarnation of Christ. The pre-incarnation of Christ, ang angel of the Lord, according kay Jimmy Akin. So ipapaunawa ko sa ako naman, while I'm investigating this case, itong angel of the Lord, kung sino ba talaga ito, I convinced na si Panginoong Jesucristo talaga ang angel of the Lord, no? So balikan natin ang Josue 5. No, Josue 5:13-14 hanggang 15 to eh. So ito ang ating mababasa, no? Ayan natin sa Magandang Balita Biblia. Yan, sa Magandang Balita Biblia. Basahin natin ha. Minsay napadako si Josue malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, Ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Hindi, sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Dito sila nagkaanuan itong pinuno ng hukbo ni Yahweh. No? Kasi ang pinuno ng hukbo ni Yahweh daw, iba daw yan sa iba sa ang angel, pinuno ng mga hukbo sa hukbo o pinuno ng mga hukbo, iba sa nakalimutan ko yung isang term na ito, yung isa sa pinag-awayan ni Melchor Manalili at ni tawag dito ni Melchor Manalili, itong term na ito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh sa hukbo ng mga pinuno yata yung isang term na pinag-awayan nila kung parehas ba yan o hindi, no? So however, sabi dito nagpatira pa, no? Nagpatira pa si Josue, sa English nito worship, no? Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin. Okay? So dito makikita natin na si Josue nagpatira pa at sumamba. Yung pagsamba, hindi yan ginagawa sa mga anghel kasi eh. No? Hindi yan ginagawa sa mga anghel. Like, halimbawa, pakita ko muna sa inyo, no, sa
sa pahayag 22:8, nung sinamba ni Juan ang anghel, pinigilan siya ng anghel. Sabi dito, akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel. Nagpatira pa siya sa anan ng anghel, nagpakita sa akin ang mga ito upang siya'y sambahin. So nagpatira pa siya sa harap ng anghel, si Juan, upang siya'y sambahin. Anong nangyari? Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin yan. Ako'y aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin. No? So, malinaw in biblical passages, hindi talaga pwedeng sambahin ang anghel. Pero dito, sa 5:14, sinamba ni Josue yung anghel ng Panginoon na tinatawag na pinuno ng mga hukbo ni Yahweh, sinamba at tinawag pa niyang Yahweh. Basahin natin uli Ang anghel ng Panginoon tinawag niya na Yahweh. Hindi, sagot ng lalaki, ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Isa pa to So itong pinuno ng hukbo ni Yahweh, hindi talaga siya pinuno. Bilang, as baas. Hindi siya pinuno, pero parang yung titulo na yan ay parang siya ang gumanap bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. No? So, nung marinig ni Josue, anong ginawa ni Josue? Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinamba niya yung anghel. No? Sinabi niya, ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Kinilala niyang Yahweh yung anghel ng Panginoon Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Alisin mo ang iyong mga sandalyas. Na ano nyo itong term na ito, itong passage na ito, saan ito mababasa? Genesis 3. Diba, nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Moises? Babasahin natin mamaya, no? Tandaan nyo itong ito passage. Alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan. At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Napaka-significant itong passage na ito, mga kapatid, no? Dahil ang Diyos lamang ang nagsasalita ng ganyan. Kasi ang Diyos sa kanyang kabanalan, ang lugar kasi na naapakan or pinananahan ng Diyos ay nagiging banal. No, katulad halimbawa sa Kaba ng Tipan. Ang Kaba ng Tipan, dahil doon nandoon ang presensya ng Diyos. Ang Kaba ng Tipan, according sa account ni Samuel, unang Samuel 4:4, ang pinakabanal sa lahat ng banal na bagay. Dahil nandun ang presensya ni Yahweh. Kaya nga, dito, mababasa natin dito, alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinututungan. Bakit naging banal yung lupa? Dahil nandun si Yahweh. Si Yahweh mismo ang nakaapak doon. No? Parehas ang passage na yan sa nangyari kay Moises. In Exodo 3, mga kapatid, yan ang nangyari kay Moises. Umpisahan natin sa 1 hanggang 6. No? Ito ating mababasa. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh, yan yung nagpakita nagpakita din kay sino yun? Si Josue. Ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab ng punong kahoy. Moises, Moises, ano po yun? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Tingnan yung passage na to huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Kuha nyo? Ang pananalitang ito, mga kapatid, same sa sinabi niya kay Josue. Basahin natin ulit yung kay Josue sa 15.
Sabi ni Yahweh, pinuno sa hukbo ni Yahweh, ang anghel ng Panginoon, katulad ng sinabi niya kay Josue, alisin mo ang iyong mga sandalya sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan. Okay? Kasi nga, tulad ng sinabi ko, ang Diyos, kapag ang kanyang presensya ang nandyan sa isang bagay o sa isang lugar, yung lugar ay nagiging banal. Nagiging banal, katulad ng luklukan ng awa, yung covenant, yung lagayan ng Ark of the Covenant, 'di ba? In 1 Samuel 4:4, naging holiest of the holiest. Ang banal, ang kabanang-tipan, kasi nandun ang presensya ng Diyos. Kapag nandyan ang presensya ng Diyos, yan ang nagiging pinakabanal sa lahat. Katulad ng ating Holy Eucharist. Dahil nandyan ang presensya ng the real presence of Christ is the Holy Eucharist. Kaya nga sinasamba natin si Panginoon Jesucristo through Holy Eucharist, mga kapatid. Diba? So, dito, babalikan natin ang talata. Sino ba yung hukbo ng pinuno ng hukbo ni Yahweh na nagsabing ganon? Sa Genesis 3:5, makita natin na yung anghel ng Panginoon, no? Balikan natin sa 4, sabi dito, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Ito, napaka-tricky itong Exodo. Moises, ano po yun? Sinabi ng Diyos, wag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal ang lugar na iyong kinatatayuan. So same yung sinabi ng anghel ng Panginoon na nagpakita kay Moises doon sa pinuno ng mga anghel ni Yahweh na nagpakita kay Zachariah o kay Josue. Pero ito ang pinaka-tricky, mga kapatid. Kasi sa 4, ang sabi dito, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh. Bakit Yahweh? No? Sa nagliliyab na punong kahoy. Bakit si Yahweh ang tumawag sa kanya sa nagliliyab na punong kahoy? Ang sabi dito sa 2, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang punong kahoy. Ang nagpakita daw kay Moises, sino? Anghel ni Yahweh. Anghel ni Yahweh ang nagpakita kay Moises sa punong kahoy. Pero pagdating sa 4, yung anghel ni Yahweh, sabi dito, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, yung anghel ni Yahweh, yung anghel ni Yahweh, naging Yahweh na. Buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Di ba anghel ni Yahweh yun? Bakit naging Yahweh? Nakuha niyo, mga kapatid? Nakuha mo, Pogoski? No? Ano po yun? Tapos sa 5, sinabi ng Diyos, bakit naging Diyos yung anghel ni Yahweh? Sinabi ng Diyos. Di ba anghel ni Yahweh yun? Bakit naging Diyos? Huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang iyong kinatatayuan. These passages, same words ang sinabi ng anghel ni Yahweh or ng Diyos doon kay Josue. Parehang pananalita ang sinabi na yan. So, anong connection yan? Same words? Same figure? Anghel ni Yahweh nagpakita? Sino yun? Zachariah 3. Basahin natin Zachariah 3. Kasi yung pangyayari kay Josue, ikwininto din yan ni Propeta Zachariah. Basahin natin ang Zachariah 3. Zachariah 3. Anong talata yun? 4-6 yata yun. At okay nga, 4-6 nga. Umpisahan na lang natin sa 1, no? Para makuha natin ang konteksto. Pakinggan niyo mabuti ang account ni Zachariah. Sa account ni Zachariah, isinulat dito yung nangyari sa panahon ni Josue nung nagpakita sa kanya ang hukbo ang pinuno sa mga hukbo ni Yahweh. Yung angel of the Lord na nagpakita kay Josue. Ipinakita sa akin Yahweh ang pinakapunong paring si Josue na nakatayo sa harapan ng anghel ni Yahweh. Ikwininto ipinakita daw ni Yahweh ang pinakapunong pari si Josue na nakatayo sa harapan ng anghel ni Yahweh. So yung nakatayo kay Josue, yun yung anghel ni Yahweh, no? Anghel ni Yahweh. Siya ay
paparatangan ni Satanas na nooy nasa kanyang kanan. Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Satanas, hatulan ka nawa ni Yahweh, Satanas, hatulan ka nawa ni Yahweh na pumili sa Jerusalem. Ang taong ito ay gaya ng isang patpat na inagaw sa apoy. Ibig sabihin si Josue. So, nung point pala na nagpakita yung anghel ni Yahweh, nagpakita kay Josue, andun din si Satanas. So, ating balikan pagbabasa. Nakatayo si Josue sa harapan ng anghel at ang suot ay maruming damit. Itong maruming damit, ibig sabihin, makasalanan. No, in Isaiah 1:18, ang maruming damit, yan ay naglalarawan sa kasalanan. Suot ay maruming damit. Hindi talaga yan marumi na literal, no? Ibig sabihin, si Josue ay makasalanan. So, nakatayo si Josue sa harapan ng anghel at ang suot ay maruming damit. Ibig sabihin, makasalanan si Josue na nakaharap sa anghel ni Yahweh. Sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulanit niyang kasuutan. Ibig sabihin, pinapahubad yung kanyang mga kasalanan. Bumaling siya kay Josue at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan at ngayon bibihisan na ng magarang kasuotan. Ano ang pagkaintindi mo dito, Brother Angel, kung ikaw ang tatanungin? Bakit sinabi ng anghel ni Yahweh kay Josue na nilinis na kita? Ibig sabihin, your sins are forgiven. Ano ang naunawaan mo, Brother Angel, sa sinabi ng anghel kay Josue? So, hindi nakasagot si Brother Angel. So, no? Dito, mga kapatid, si Josue, nakatayo sa anghel ni Yahweh, na suot ang maraming damit, ibig sabihin makasalanan. Kaya sinabi sa 4, sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulanit niyang kasuotan. Bumaling siya kay Josue at sinabi, nilinis na kita sa iyong kasamaan. Nilinis na kita. Sino ang naglinis kay Josue? Yung anghel ni Yahweh. Ibig sabihin, siya ang nagpatawad sa mga kasalanan ni Josue. Question, can ordinary angel forgive sin? No. Dahil ang nakapagpatawad lamang ng kasalanan ay Diyos. No, pinahayag yan ni Marcos. Sa Marcos 2:5-8. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki sa kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan. May nakaupo roong tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsalita ng ganon? Nilalapastangan niya ang Diyos, hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpatawad ng kasalanan? Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan. Bakit? Anong nangyari? Sa account ni Zacarias, pinatawad ng anghel ni Yahweh ang mga kasalanan ni Zacarias. No? Ulitin natin sa 3. Nakatayo si Josue sa harapan ng anghel at ang suot ay maruming damit. Ibig sabihin, makasalanan. Hindi yan literal na damit talaga. Makasalanan si Josue. Sinabi ng anghel sa mga naroon, hubarin ang gulanit niyang kasuutan. Tapos, bumaling siya kay Josue. Ibig sabihin, tiningnan ng anghel ni Yahweh si Josue at sinabi, nilinis na kita. So, ang naglinis, yung anghel ni Yahweh sa iyong kasamaan at ngayon bibihisan ng magarang kasuotan. Ibig sabihin, pinatawad ng anghel ni Yahweh ang mga kasalanan ni Josue. How come? How come kung ordinaryo lang yun na anghel, ang ordinaryong anghel hindi pwede magpatawad ng kasalanan? Dahil Diyos lang ang nakapagpapatawad ng kasalanan. Di ba kayo nagdududa doon? Yung anghel ni Yahweh, nagpapatawad ng kasalanan? No? So ituloy natin sa 5. Ano ang sinabi sa 5? Bumaling muli ang anghel sa kanyang mga inuutusan at sinabi, suotan ninyo siya ng malinis na turbante. Gayon nga ang ginawa nila at binihisan nila si Josue habang nakamasid ang anghel ni Yahweh. Pagkatapos,
tinagubilinan si Josue ng anghel ni Yahweh. Ayan, so mahaba pa ito pero hanggang doon lang siguro natin basahin. So, ano ang point? What is the point doon? Na yung kaharap ni Josue na isang anghel ay hindi ordinaryong anghel yon kasi nagpapatawad ng kasalanan. Sa Biblia, mga kapatid, Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan. No? At yung anghel ni Yahweh na nagpakita kay Josue, same angel na nagpakita kay Moises. Doon sa burning bush, na parehas may sinabi, hubarin niyo ang iyong sandalyas. Nung hinubad ng kanilang sandalyas, yung term na hubarin niyo ang inyong sandalyas kasi ang inyong tinutungtungang lugar ay banal. Di ba? Maraming beses mga anghel nagpakita sa mga tao, naging banal ba yung lugar? Di naman pero ang Diyos, kapag ang Diyos, ang presensya ng Diyos ang nandyan, nagiging banal, katulad ng kaba ng tipan. Dahil nandun sa presensya ang presensya ng Diyos nandun sa banal na tipan, naging banal sa mga banal yung kaba ng tipan. Dahil nandun ang presensya ni Yahweh. So, yung anghel na nagpakita sa dalawang propeta, Moises and Josue, it's not ordinary angel. Bagkus sa account ni Moises sa Exodo, napakalinaw, di ba? Ang anghel ng Panginoon nagpakita kay Moises sa gitna ng punong kahoy na umaapoy. Tapos nung lumapit si Moises, sinabi sa account, at tinawag siya ni Yahweh na nasa gitna ng kahoy. O bakit naging Yahweh yung nasa gitna ng kahoy? Ang sabi dun sa 2, anghel ni Yahweh yun. And then sa 4, tinawag si Moises ng anghel ni Yahweh na nasa gitna tinawag si Moises ni Yahweh, hindi na anghel ni Yahweh, Yahweh na nasa gitna ng punong kahoy na umaapoy. At sa 5, sinabi ng Diyos, yung anghel ni Yahweh naging Diyos. Okay, so nakuha mo ba, kapatid na Pugoski, kung sino ang anghel ni Yahweh na nagpakita kay Zachariah? No? Kaya nga nagbangayan yung dalawang CFD. Kaya ako inaral ko. And then I convince. Based sa mga statement ng mga church fathers, ang dami kong nabasa na pahayag ng mga church fathers, the angel of the Lord na nagpapakita nung unang panahon ay si Jesus. Dahil ang tinawag na pre-incarnation of Christ. The pre-incarnation of Christ. Yan po ang anghel ni Yahweh na nagpapakita sa Old Testament. So, yun lang ang aking sagot sa iyo, Pugoski. Sana na naunawaan mo yung sagot ko. At ikaw din, no? Palawakin mo pa ang iyong pag-aaral sa banal na nakasulatan din para ikaw din makaalam, no? Kung ano talaga ang hiwaga ng salita ng Diyos na ipinapaalam niya through Bible. So you need to yung pagbabasa ng mga commentaries, lalong-lalo ng mga church fathers natin, kapatid na Pugoski, no? Car back, saw Simbahan. So, I will stand corrected sa pahayag ko kanina. Hindi pala si Pugoski. No? Napagbintangan ko tuloy si Pugoski. Hindi pala. Si Pinagpala pala. Si Pinagpala ang nagtanong. Yan. So, Pinagpala, sana na nag-guide kita about dun sa tanong mo kung sino yung kausap ni Josue doon. No? So, nakakalito talaga kasi sa commentary ni Hidak, si St. Michael talaga yon. St. Michael sa commentary ni Hidak. St. Michael angel. Pero sa komentary ng mga church fathers, ang angel of the Lord na nagpakita sa mga propeta ay ating Panginoong Hesukristo. No? At kahit ako, na-convince ako kasi kung titingnan mo yung language of the Bible, yung anghel ng Panginoon nagiging si Yahweh . No, even sa account ni Zacharias, 'di ba? Kwininto doon ang pangyayari sa panahon ni Josue at yung pagkikita nila ng anghel ni Yahweh. 'Di ba? Kwininto ni Zacharias. Ang nakapagtataka doon, yung anghel ni Yahweh nagpatawad kay Josue. Sabi nung anghel, your sins are forgiven. No?
pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Sabi ng anghel ni Yahweh. Sa Bible, ang nakapagpatawad ng kasalanan, Diyos lang. Paano nangyari yun? Ang anghel ni Yahweh nagpatawad ng kasalanan. So, nakapagtataka, hindi ba? At pinarinig ko naman sa inyo ang napakagaling at sikat na Catholic apologist sa Amerika na si Jimmy Akin. Actually, siya po yung may akda ng The Bible is a Catholic book. Jimmy Akin po yun. Napakasikat ang aklat na yun, no? Kay Jimmy Akin. Kasamahan po nila theologian na si Scott Hahn. Yan. Sila po ay tumatanggap din ng mga kasagutan sa Catholic Answer. Pakalinaw na narinig nyo naman yung anghel ng Panginoon na nagpakita din doon kay Hagar, no? Kilala niyo naman siguro si Hagar. Si Hagar ay siya yung alipin ni Sarai or ni Sarah na nabuntis ni Abraham kasi si Sarai is matanda na, so ibinigay niya yung kanyang katulong para magkaroon ng anak si Abraham, at yun nga si Ishmael. Pero nung nabuntis na si Sarai o Hagar, nagselos, kaya pinalayas niya si Hagar. At nung lumayas si Hagar sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. Yun yung binasa ni Jimmy Akin sa Genesis 16:7-13, na yung anghel ni Yahweh nakausap ni Hagar. Nagulat si Hagar kasi nagpakilala rin niya daw magsalita parang Diyos, di ba? Kaya nga sa huling bahagi ng Genesis 16, sinabi ni Hagar, mamamatay ako. Siguradong mamamatay ako dahil nakita ko ang Panginoon. Tandaan natin ano ang paniniwala ng mga Hudyo noong unang panahon. Hindi pwedeng makita si Yahweh kasi ang makakita sa kanya ay mamatay. 'Di ba? Mamamatay ang makakakita kay Yahweh. So bakit nasabi yun ni Hagar na mamamatay siya kasi nakita niya si Yahweh? Kasi convinced siya na yung kanyang nakita ay hindi basta anghel lang, kundi si Yahweh yun. Kaya nga sa mga commentaries ng early church fathers, the angel of the Lord is Christ Himself, mga kapatid.